Tayo po ay magpapatuloy sa araling the impeccability of Christ. Peccable means prone to sin. Ano po? At ibig sabihin ng impeccability is ano yun? Imposibleng siya ay magkasala. Ano po? Now, this is the great questions na pwede dumating sa atin kung si Kristo pala ay hindi capable of sinning. So, ibig sabihin, hindi siya kinakailangan ng item. Hindi na siya kinakailangang tuksuhin. Kasi what is the purpose? No? Ano ang purpose ng pagtutukso sa kanya after the 40 days fasting doon sa wilderness? So, bisan, kinakailangan maging maingat tayo. No? The entirety of the human person, even the entirety being of our Lord Jesus Christ, ay kasama yun. Kasi yung mga bagay-bagay na sabi doon ay, it is impossible for Christ na siya ay magkasala. Ano po? Pero titingnan natin, mga kapatid, na ang pagiging Diyos ng ating Panginoon sa Kristo is being tempted also kasi the nature of temptation, if you are the Christ, kung maalala natin, ano po, no? If you are the Son of God, sabi, turn this stone to bread. So that addresses the so-called the physical state of being ng ating Panginoon. Pero hindi naman doon natapos yung ginawa ng kaaway. Ang sabi doon, ano yun? Yung pride. Pride doesn't sit doon sa ating tinatawag na flesh, kundi it sits in our soul, no? In our entirety na kung saan dinala ng Diablo or inspired ng Diablo ang Panginoon to go to the pinnacle at sabi doon, magpatihulog ka for it is written na ikaw ay sasaluhin at padadala ng Diyos ang kanyang mga anghel at ikaw ay sasaluhin upang hindi masugatan ng inyong mga paa. Ano ang sabi ng Panginoon? Thou shalt not tempt the Lord your God. In that statement, God can be tempted, lamang ang sabi doon, hindi siya pwedeng magkasala. Now, there are three views na makikita natin dito na nais kong ibigay sa inyo. Na sabi dito, the three views, mortal men are not able not to sin, but Jesus was able to sin? That is the question. So ito yung mga pananaw noong mga prominent theologians sa mga nakaraan na panahon. Ang sabi dito ni Armenian position, ito ang kanyang position with it talks about peccability or prone to sin ng Panginoon. Okay, ito sabi niya, Christ was able not to sin, no? Hindi raw pwedeng magkamali ang Panginoon. Ano 'yon? By virtue of His will. Okay, that before that, let us pray. Lord, we thank you so much, Father God, and rightly dividing the word of truth, ang aming pundalangin, na makita namin, O Diyos, na ang Panginoong sa Kristo, talaga siya nag-struggle, talaga siya ay, kumbaga sa ano, ay tumalikod at hindi niya kinagat ang anumang mga temptation na ibinigay sa kanya at siya yung nagtagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon, at samahan mo kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sabi dito ng mga Armenian position ay ito, which is, I agree. Inaagrehan ko ang position nito. Kasi the peccability, no, yung pagiging prone to sin of Christ, ay ito sabi na, Christ was not able to sin. Hindi siya nagkasala o hindi siya maaaring magkasala by virtue. Ano daw? Ito daw yung dahilan of His will. No? So, ibig sabihin, dinesisyonan ng Panginoon. Kung inyong maaalala sa Garden of Gethsemane, which is, I believe, na ito yung simboyo ng flesh o ng kanyang tinatawag na fleshly na life, na kung saan ang sabi doon, Ama, kung pwede ang sarong ito ay ilipas mo sa akin. Alisin mo sa akin. Yun yung saro ng kamatayan. Pero hindi ng aking kalooban. So, ibig sabihin, there is a strong will for the Lord na dapat niya isabit ang kanyang sarili sa will ng kanyang amang nasa langit. Kaya by virtue, I agree with this, sa standing ng Armenian position, ang sabi doon, peccability, Christ was not able to sin by virtue of His will. He willed not to sin, though He might have, no?
Pwede yun, possible. Pero pinili niya. At ang sabi din, if I'm not mistaken, in the book of Hebrew, ang sabi doon, he learned obedience. Natutunan niya ang magpasakop. Ganon din naman sa atin, mga kapatid. We are not capable of sinning, no, or entering into temptation if we submit ang ating will sa Panginoon. Ganun lang naman talaga yun eh. Kaya tayo ay nagkakasala because hindi natin isinasabit ang ating kalooban sa naisin ng Diyos. And that is a constant battle sa bawat isa sa atin. Narito tayo sa flesh ni ito, bagsak sa kasalanan at ang kanyang will is to do the will of the flesh. Sabi ni Galatia, but the will of the Spirit ay yung ninanais naman ng naisin ng Diyos. So, yung obedience and strong determination not to sin ay possible sa atin, no? Para hindi tayo magkasala. At ganun din sa standing na ito, yes, I agree. It is by virtue of His will. Namili siya, no? Nawili siya. Parang kung babalik tayo sa Garden of Eden, may pamimili naman talaga doon na ibinigay ang Diyos para makita ang tao ko ay susunod sa Kanya. If the mankind will learn how to obey God. Ano sabi doon? Maaari ninyong kanin ang lahat ng bunga sa halamanan ng Eden maliban sa isa. Sabi, huwag ninyong kakanin yan because once you eat it, you will surely die. Ibinigay naman ng Panginoon ng Diyos ang consequence if you are going to disobey my command. So by the virtue din ng will, no, ni Adam and Eve, that causes them to commit sin or disobey God. At doon na, kumbaga sa yung the system, the entire system of the human race ay tinatawag ng bumagsak na at siya ay prone sa tinatawag na kasalanan o pagkakasala. At nakita naman natin sa dinidiscuss natin every after the service, yung unang kasalanan na nangyari sa Garden of Eden is the murder of Abel, no, ni Cain. So, ibig sabihin, doon sa statement na yun, sabi ng Panginoon kay Cain, kung ginawa mo ang tama, hindi ka kaya i-accept. So, kinakailangan talaga ng strong will to say no to the temptation and sin for us not to sin. So, kaya lamang, ipinakita rin ng Panginoon that kapag meron sa ating puso at kaisipan ng mga negatibong bagay, no, ang layunin nun is to conquer us. Diba? Yang inggit, no? Yung inggit na minsan kung titinan natin napakalit na bagay, pero it will consume us. Kaya lumalaki yung ating kainggitan sa buhay. No? O galit, tampo. Yung tampo naman, napakaliit na bagay kung titingnan mo. Pero pag yan ay hinayaan natin, no, yan ay lumalaki. At lahat na ng bagay ay pinagtampuhan mo na sa buhay mo. No? Okay. Now, second position, ano yung una? Armenian, it is by virtue of his will. He willed not to sin. Number two is conditional impeccability. Conditional daw yung impeccability of Christ. For what things? Ito sabi ni Merrill Unger, no, a theologian. Sabi, Christ after his temptation, became not able to sin by virtue of his endurance. Which is, I agree, in some degree, bakit kamo? By virtue of endurance, kumbaga sa Garden of Eden, kung si Adan at si Eva lamang ay nagkaroon ng endurance, no? Kanilang napagtagumpayan yung bagay na yun, hindi sana babagsak sa kasalanan sa katauhan. Why? The reason I agree with this, kasi ano pa ang naging state of being na ni Adam and Eve after the so-called disobedience or sin against God? Hindi ba yung kanilang entire being ay nalagay na, nalugmok na, naging slave na sa kasalanan? So therefore, if you endure the temptation, walang ganong mangyayari.
So, hindi malalagay sa ganung kalalagayan ng sangkatauhan na ang kasalanan na imadali na sa kanya. Kaya dito, no, in some degree, by virtue of his endurance, na pagtagumpayan niya. Kaya nga meron temptation of Christ, yung 40 days and 40 nights na yun. Sa katagumpayan na yun na endurance ng Panginoon, so, naging, kumbaga sa ano ay ano na siya, very aware na siya sa mga sitwasyon. The statement na ibinigay doon after Satan tempted Christ, sabi doon, for a moment. Umalis ang diablo for a moment. Pero makikita ninyo mga kapatid, the condition and impeccabilities of Christ, hindi na siya ang tinukso. Ang tinukso na yung mga nakapaligid sa kanya. Di ba? Sino yun? Even his disciple. Si Judas, no? Ipinagkanulo siya sa 30 pieces of silver. Di ba? Si Peter, na sabi niya, Panginoon, hindi ka kinakailangang mamatay. Pero from within, sabi ko nga sa inyo, na yung sin that is coming from within, na pagtagumpayan ng Panginoon. The battle na meron siya is the so-called the temptation outside sa kanyang surroundings. Siya ay pinagsasampal ng mga religious leader, ipinahiya, no? Binugbog. Pero makikita nyo the endurance ng Panginoon na kung saan ayaw niyang magkasala. See? At anong sabi niya doon sa krus ng Kalbaryo? Sabi niya doon, Father, forgive them. Alam niyo, I think we as a human being, it is so tough and hard for us to do that. Because the very nature of us, pag tayo ay nasaktan, tayo ay nagkamali, ang gusto natin, gumanti. No? Sa ating kaisipan na lang no? Wala man yung physical na pagganti natin, kaya lang sa mind natin naroroon ang pangit na balakin natin sa ating kapwa-tao. But dito, by virtue of endurance, na pagtagumpayan ng Panginoon yung mga bagay na yun. The third is that the impeccability, which is hindi ako agree sa ganitong klase ng position. Okay. Christ was not able to sin by virtue of His divine nature. By virtue of His divine nature daw, hindi daw pwedeng magkasala ang Panginoon. That is historic Calvinistic position. No? Bakit? And if this is true, no, mga kapatid, so temptation is no longer needed para sa Panginoon para mapagtagumpayan niya yung kinabagsakan ni Adan at ni Eva. Actually, kung ating pag-aaralan, niregain ng Panginoon ang state of being of a human being na ano yun. Kung sabi nga sa first Adam, sabi ng Biblia, ang sulat ni Pablo, sin entered into the world, and the second Adam, because of him, ano yun, life, no, entered into this world. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Now, tingnan natin dito mga kapatid, no? The messiahship of the incarnation. Ang ating titingnan ngayon, mga kapatid, ay yung the motive of the incarnation. Ano ba ang motibo? Bakit ba yung Diyos na naroon sa kalangitan, sinasamba, pinararangalan, kumbaga sa ano ang kanyang surrounding is so perfectly, bakit nainganyo pa siyang magkatawang tao? Siguro tayo, kung tayo pamimiliin, alam mo, ang ganda ng tahanan mo ng tapos sasabihin sa iyo, oy, kapatid, para masubukan ko, kung gaano ka katibay, lilipat kita doon sa isang shanties or square na ang ilalim ay tubig o whatsoever, na naroon ang daan ninyo ay ganyan lamang. So I think, sasabihin natin, ayaw ko. No? Kasi kung nabubuhay kayo sa isang lugar, everything ay naroroon, comfortability, etc., etc. Ngayon pupunta ka sa isang shanties na ang init. Tapos yung trapal ang pinakabubong na pag tinamaan ng sikat ng araw, mainit po yun, mga kapatid. No? That is, sabihin nating sitwasyon na nangyari sa Panginoon. He is being worshipped, attended by thousands and thousands of angels, seated on the throne. He reigns. At ito ngayon,
Kumbaga sa ano, you are being undressed, hinubaran ka noon, at ito ay nagkatawang tao. Kaya ang ating titinan ngayon is, what is the motive of incarnation? Ano ba ang kadahilanan o reason bakit kinakailangan pa ng Panginoong magkatawang tao? Okay. In connection na kung saan ay aking naibigay na sa inyo noon, which is lilinawin natin ngayon and much more, kung basta no ay understandable and a little bit comprehensive yung unawa natin sa ganong mga bagay. Kung naalala ninyo, ang sinabi ko sa inyo noon, in the Garden of Eden, the first relationship na meron is God and human being. No? It is something like the relationship of marriage. No? The law of marriage ay naroroon. Because, sabi nga, paano ka ngayon ma-accuse of idolatry if you are not in a relationship? Tama ba? Paano ang isang tao na walang asawa at hindi siya nag-enter sa relationship being addressed na ikaw ay isang adulterer na walang batas na sumasakop at nagsasabi at nagpapatibay na isa ka ngang adulterer. So, ibig sabihin, exclusive relationship is important for you to be accused of being adulterer. Or sabihin natin, the sin of idolatry. Kaya this is the questions sa akin na sabi natin, the other sect, ang kanilang kasalanan is idolatry. Kasi sumasamba sila sa mga santo-santo, sa kahoy, ginawa ng ganyan. But at the back of my mind, just for the sake of the so-called discussion, paano ang mga taong ito will be accused of idolatry if in the first place, they don't have any relationship or intimate relationship with the true God. Nakita nyo? The form is right there, sumasamba, but the sin of idolatry, I think that is impossible because they are not committed. Hindi naman sila pumasok sa relationship with the true God. It seems to them na meron silang relationship. Now, saan natin malilinaw yung kasalanan ng idolatry? Makikita natin yan sa ating dadaanan dito, ang Israel. Because ang Israel, if you are going to read the Bible, Israel is the wife of the Almighty. And that is the reason why yung Israel, nung pumasok sila sa covenant, first and foremost kay Abraham, na ang sabi ng Panginoon, I will be your God, you will be my people. So that is a relationship, something like a marital relationship. Kaya very exclusive yung relationship na yon. Okay? Then, bakit ngayon, na sila ay inakusahan ng idolatry ng Panginoon, makikita naman natin sa Ten Commandments, that is right and appropriate. Kasi tayo ang magkasintahan, tayo ang mag-asawa eh. Ano ang sabi doon? I am a jealous God. Di ba? Ako ang Diyos na mapanibughuin. Paano ka naman maninibugho sa isang wala kang kaugnayan? For example, nangliligaw ka pa lang. Marami kayo nang liligaw, marami kayong sweeter, doon sa isang babae, suitor ba? Suitor. Hindi, sweet kasi yung para dalang chocolate, ganun sweet yung kanyang mga moments, di ba? Okay, so, do you think na yung mga nanliligaw na yon at wala pang sinasagot o hindi pa nagkukumit yung nililigawan sa any of them, pwede bang sabihin na jealous siya? May karapatan siyang mag-jealous sa ibang mga manliligaw niya? Wala ka pang karapatan na mag-jealous. Tama. Because there is no such build relationship. Sa mundo mo lang yun. Pwede ka, sa mundo mo lang mag-jelly-jelly ka.
Pero legally speaking, wala. Kasi wala pa namang commitment ibinibigay yung nililigawan. Tama. Ngayon, halimbawa, sinagot ka na niya. Kayo na. Sabi ko nga, pumasok na kayo doon sa exclusive relationship. Nagkaroon na kayo ng verbal agreement, no? Verbal covenant, commitment. Ano yun? This is a self-imposed limitation. Kayo na kasing dalawa. Ngayon, kapag nagpapaligaw pa siya o may nanliligaw pang iba doon, may karapatan ka ng mag-selos. Kasi, di ba, ano Jacob, di ba? May karapatan na. Kasi may na-establish na, pero pag wala pa, wala kang karapatan. Feeling mo lang. Pero ngayon, may karapatan ka na kasi meron na kayong verbal covenant. Now, ganun din dito. The reason why ang Israel being accused by God the sin of idolatry kasi may relationship sila sa isa't isa. Now, how can this, a religious group na the act of ginagawa lang nila yun, but they don't have the so-called relationship with the Almighty, feeling lang yon. Kasi if you have a relationship with the Almighty God, unang-una yun ang iingatan mo. Na ang iyong pagmamahal, ang iyong dedication is for Him and Him alone. Why? Ay siya, sabihin mo siyang, ina-accuse mo siya ng sin of idolatry. Just pag-isipan lang natin, because idolatry can only be committed into a serious relationship, committed one to another, kayong dalawa. At doon lang natin masasabi, you committed the sin of idolatry. Okay. Now, let's continue. Sabi dito, okay? What is the purpose for incarnation? Why did God become man? Okay. God became man so that He might die for men. So, ang pagkakatawang tao ng Panginoon ay nakapangyari upang maging capable ang tinatawag na death sa isang Diyos. Let's go back to sa aking nasabi na sa inyo doon. Okay. The state of mankind. Yun ang nagtulak sa Panginoon bakit siya pumarito at bakit kinakailangan niyang magkatawang tao. Kasi in the Garden of Eden, ang mga tauhan lang naman doon at ang relationship lang doon between the human being and God Himself. At sabi ko nga sa inyo, sa dinami-rami ng nilikha ng Panginoon, bakit may special garden? And that is the so-called regalo ng isang husband sa kanyang mapapangasawa o sa kanyang asawa. Ganun kasi yon. The word dowry. The dowry is the reflection of how he valued the so-called na kanyang mapapangasawa. Okay? Kaya pag mayaman talaga yung mapapangasawa mo, talagang andori ay hindi mo matatawaran. Kaya sa kanila talaga, pag mag-aasawa ka talaga, first and foremost, you are financially stable and capable. Bakit? Kasi sa dowry pa lang, doon na makikita ang halaga ng iyong mapapangasawa. Kung mapapangasawa mo, ang halaga ay 100,000 or 50,000 o 1,000, medyo hindi ganon. Talagang the best that you can give sa mapapangasawa mo in the middle is way of marriage, dun kasi nakikita yung halaga noong. Kaya makikita nyo sa reels, di ba? Gagara nung actually, gagara talaga yung mga middle age na taong kinakasal doon, di ba? Talagang yung lugar sa mga ano pa lang, hindi yun yung venue pa lang, talagang magkano na yun, talagang ibang-iba, talagang ginagastusan nila, ganun kasi sa kanila. Plus yung damit noong bride, di ba? Kita nyo, $1 million ang mga presyuhan. Kaya doon pa magpapakasal ka talaga, $1 million ang anihin mo, ang gagastusin mo. Ngayon, kung pangkaraniwan ka, sa kakukuha. Pero, let's go back. The Garden of Eden is a dowry of God sa kanyang pangasawang o sa kanyang ka-in-love na relationship
ang human being. Okay. Bakit siya na in love doon? Tingnan nyo pa lang sa creation ng human being. Ibang klase na eh. Yung sinabi ko sa inyo, when God created the so-called, the trees, God spoke to the ground. Diba? Nagsalita siya sa lupa at nagsulputan ang mga halaman. Dahil ang buhay niya, karugtong doon sa lupa, pag binunot mo ang halaman, mamamatay. Kasi yun ang natural creation ng Lord. Ganon din ang isda. And the Lord spoke to the waters, kaya yung swarm of fish and giants na mga isda ay sumulpot. Then, pag inalis mo siya, mamamatay siya kasi yun ang cost ng Panginoon, ginawa ng Panginoon na ang buhay niya ay karugtong doon sa tubig. But ito ang kapagkakaiba. When God created man, He spoke to Himself. Yun ang kanyang reference eh. Ano yun? Let us make man in our own image. So, ibig sabihin, yung kanyang tinatagan ng relationship is capable of communication, capable of loving, capable of dedication. See? Kaya pag nawalay ang tao sa Diyos, ano mangyayari? Dedo ang tao. Kaya sabi sa Romans, ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, tingnan natin. So naroroon na, hindi ba dumadalaw ang Panginoon sa kanila in the cool of the day? Sabi sa Biblia, hinahanap si Adam. No? In that particular scenario lamang ang inilagay sa Biblia. But I believe may constant communication ng Panginoon sa tao. Pero in that very day na nagkasala, nagtago si Adan at si Eva. Sabihin ko nga sa inyo, one of the most powerful the bagay dito sa ibabaw ng mundo is sin. Because sin can separate. Sin separates. Even to God Himself, inhiwalay ng kasalanan ang tao. Okay. At ang kakambal ni sin is the so-called, isa sa pinakamakapangyarihan ding power dito sa mundo is the death. And that is the reason why, ang sabi ng Biblia is man is appointed once to die, lahat ay mamamatay. Then after that, judgment. Now, let's go. Allow me to read Genesis chapter 3, 23 to 24. Ito ang sinasabi. So dito natin makikita at ito ang nagpapakita the relationship, the Almighty, the awesome God at ang kanyang minamahal na human being. Okay. Ang sabi dito, ito yung pagkatapos na magkasala ni Adan at ni Eva, ha? Ang sabi dito, therefore the Lord God sent him out of the garden, okay, to till the ground from which he was taken. So anong ginawa ng Panginoon? Kay Adam and Eve, pinaalis, no? Doon sa Garden of Eden, binawi na yung dowry, no? Kasi hindi na siya nararapat doon sa dowry na yun na regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Now, verse 24, sabi dito, so God, He drove out the men when Adam and Eve sinned, no? And the Lord pronounced the penalty ng kanilang mga kasalanan. Ang sabi kay Adan, magbubungkal ka ng lupa. Doon kasi sa Eden, hindi niya kailangan yun. No? Kaya ang sabi dito, verse 24, so He drove out the men, no? And He placed cherubim, okay, at the east of the Garden of Eden, and the flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. So meron daw cherubim at merong sword na patuloy na yun, iniingatan yung tree of life na yon for Adam and Eve para hindi sila makakuha nung bunga ng buhay. Okay. So, the word He drove out na sinasabi ko sa inyo, in Hebrew word, ang ginamit dito is garash. No? Garash. No? Parang Tagalog, gauras. Lagyan mo lang ng SH. No? Gauras. Na ang primitive root, para makita natin, ha? Kaya ang reason dito, He drove out the man, ito kasi yung ginamit na root word. So, the primitive root of garash is the so-called to drive out
a possession. To drive out a possession, no? Okay. Especially to expatriates. So yan, alam natin yung expatriates, no? Kaya may mga expat sa mga hotel. Ibig sabihin, sila ay foreigner. When you expatriate, pauuwiin mo, no? Pababalikin mo kung saan siya nanggaling, no? To expatriates, okay? Or the word divorce. Yun. So, yung word na he drove out the man ay merong sense of the word divorce. Tinapos ng Panginoon ang kanyang relationship with human being at pag ikaw ay dinivorce, ano yun? Nga ka, wala kang makukuha, yung dowry hindi mo mapapakinabangan. Kaya ano yun? Pinalayas si Adan at si Eva doon sa Garden of Eden. Now, kung inyong makikita pa, mga kapatid, no? The Garden of Eden serves as the dowry of God for Adam and Eve. Okay, the first couple in the earth, when they sinned, God drove them out from the possession, nalis sila doon, no? God divorced them from the relationship He established. Divorce ng Panginoon. No? So, nakakalungkot. No? Nakakalungkot. Alam niyo, ang saya na sana natin eh. Di ba? Kukuya-kuya-kuy na lang tayo dyan. No? Medyo walis-walis na lang tayo sa baba ng mga puno na nagbibigay ng bunga. Pero hindi yun ayeks ha. Hindi yun ano ha. Hindi tupad yun ha. Naglilinis-linis tayong ganon. At kung anong gusto mong kainin, na naroroon. That is really a paradise. Yun kasi ang pinakanaisin ng Lord sa buhay natin. Nilikha tayo ng Lord para hindi maghirap. Nilikha tayo ng Lord para makasama natin siya and we enjoy kung ano ang meron siya na mag-flow down sa bawat isa sa atin. Kaya lang, saklap nga ang nangyari, matigas ang ulo, no? Kaya sabi doon, the first Adam, because of the first Adam, sin entered into the world. Doon na na-introduce ngayon ang kasalanan sa sanlibutan. So, si Adam, nung nilikha ng Panginoon is, ano yun? Perfect, without sin. Kaya lamang, yung by virtue, no, ng kanyang, sabihin nating temptation, na maganda ito, ano, masarap ito, at papangarapin, pero yun yung sabi doon, you will be like God. In the first place. Kaya kung tinatalakay sa inyo mga kapatid, kasi sa Garden of Eden, dinaya na rin ng kaaway eh. Bakit? Saan ba nilikha ang tao? In what image? Di ba God? So, ibig sabihin, ikaw ay meron ng capacity to act like God. Meron kang will, motion, and intellect. Kaya lang, yung sinabi ni Satanas, you will be like God. Di ba? Ano yun? Paano ba yun? Eh, yun ka na nga ang state of being mo eh. Because you were created in the image of God. So, nagpadaya ka ngayon. You will be like God. See? Kaya ano ang nangyari? Nung nahulog sa kasalanan, hindi na nanatili yung ganung imahe ng Diyos sa buhay ng sa tao. At yun din, kung inyong titingnan the temptation of Christ, di ba? Ang sabi nun, you will be like God. Ano ang sabi naman doon sa temptation of Christ? If you are the Son of God. Kung anak ka, in the first place, He is Son of God na siya eh. Pero tingnan niyo si Satanas ha. Ano? He is. Ganun ang mga datingan ng temptation. Kaya sa atin, minsan, may mga temptation na ganun, na naroroon ka na, maganda ng kalalagayan mo, no? Gusto mo pang ano yon, mas mapainam na hindi mo alam sa maling kaparaanan ay ano, magagawa mo ang mga bagay. Kaya the Bible declares that for the love of money is the root of all evils. Gaano bang karaming pera kailangan mo sa buhay mo? Kaya corruption, under the table, ano yun, kotong. Yun yung mga bagay-bagay. Now, so ano sabi doon? Kaya by first Adam, sabi sa Romans chapter 5 verse 12,
Sin came into the world through one man, Adam. And sin brought death with it. Ano daw dinala ng kasalanan na yun? Ay kamatayan. Okay. As a result, death has spread to the whole human race because everyone sinned. Diba? Ngayon, ang problema ngayon sa lahat ng sangkatauhan ay ang kasalanan ay ang kamatayan ay laganap. Okay. Ngayon, if you are going to go back and read, yung sabi ng Panginoon nung kinompronta niya si Eva, ano itong ginawa mo? Akala ni Eva, it's so simple. Natukso lang po kasi ako kasi maganda po, maganda sa katawan, maraming glutathione po yan, or ano pa man yung mga bagay na yun. Vitamin E, para po sa skin, collagen. Diba? So, anong nangyari? Ano yun? Ang sabi doon ng Panginoon, nung ginawa niya yon, ano itong ginawa mo? What you have done. In the mind of Eva, this is now the so-called the ground for our divorce. Ang pagkakasala ninyo, ang ground ngayon na maghihiwalay tayo. At ang sinasabi ng Lord na ano tong ginawa mo is, He is talking about paano kita ibabalik sa aking piling. Diba? Ganun na kamahal ng Diyos talaga ang tao eh. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, ang kasalanan ay napakamakapangyarihan, ilalayo ka niyan sa Diyos. Kahit nga mag-asawa eh, kahit ilang anniversary na eh, panagkasala eh. Diba? Yung kasalanan talagang nagawa, eh, maghihiwalay sila. Yung dati nilang ini-enjoy, hindi na nila ma-enjoy. Yung dati kakain, no? Nang pupunta sa mall, kain dito, yan. Oh. Tom Yum pa, Tom Yum. Ano pa ba? Yung isa, yung Yaki Mix. Vikings, yan, yung masarap talaga yan, yung mga yan. Pero alam nyo, kahit itreatin nyo ang mag-asawang nag-away sa Vikings, sa Yaki Mix, sa Tom Yum, name it, sa isang tinatawag na sabihin natin exclusive at sabihin natin classy na restaurant, hindi nila mai-enjoy yun. Bakit? Kasi pinaghihiwalay sila ng kasalanan. Tama po ba? Tama po ba? Hindi dati minsan simple na kaibigan mo, simple pinag-i-enjoyan ninyo, no? French fries or whatsoever, and you laugh. Pero pag nag-away kayo, no? Kahit nuggets pa yan, nung may sausawan ng ketchup or whatsoever, hindi nyo i-enjoy. Why? That is the power of sin. It's not just kinukuha niya ang lahat ng magagandang bagay na meron tayo sa buhay natin. Kaya ang tagubilin ni Lord, wag. Diba? Ang problema ngayon, okay. Kaya kung makikita nyo, Adam lived 930 years. Alam niyo sa totoo lang, nung nag-aaral si Pastora, isama niyo nga pala si Pastora sa prayer, no? Sa health niya na Okay. Yung katawan natin, no? Sa Friday yata, Hallelujah Diet, no? Sino mga atin doon? Maganda atinan niyo yun. Kasi yung katawan natin, nagre-regenerate yan. Ibigay mo yung tama and proper foods yan, yung katawan natin, nagre-reproduce yan. Kaya kung makikita ninyo dito, ang Biblia ay nagpapakita na ng evidence. Pero yun 930 years. Ngayon, minsan kasi ang iisipin natin sa ating kapanahunan, 70 years old, kulukulubot na o whatsoever. Hindi po ganun. Bilhin mo kulang na lang ng ilang para 1 millennia ka na. Pero, bakit? Because of the food. When God created us, every single cells nire-reproduce. Automatic yan nagre-reproduce.
automatic kasi may mga dead cells na inaalis sa katawan natin at napapalitan ng bago. Kaya lang, kinakailangan maibigay sa kanya yung tamang food, sustansya na kinakailangan niya para, mag-rejuvenate siya. Dahil sa atin ngayong kapanahunan, polluted air, processed food, o ano-ano pa mga bagay, wala talaga, hindi nasusustain ang life. Pero try to imagine. Kaya sabi doon, the literal translation, you will surely die. The word die means, in dying, you will die. First, the dying na nangyari kay Adan at kay Eva, is the so-called spiritual death. Nahiwalay sila sa Diyos. And it follows the so-called the physical death. Kaya sabi niya, in dying, you will die. Pero, 930 years, sulit na dito si Adan, Pero alam niyo sa totoo lang, these are the things na dapat tingnan din ng mga, sabi natin ng mga nasa, sabi natin pharmaceutical, etc. Kasi noon, wala namang synthetic drug eh. Talagang lang talaga, the surroundings per se. Naganda, no? Biruin mo, ilang apo-apuhan mo ang maano mo dito sa 930 years. Di ba? Dami na nito, no? Dami na nito. At hindi mo na masasaulo, no? Ako nga, hindi ko nasa ulo yung mga apo ko eh, no? Pag may nag-aamin na lang sa iyo, tatanong mo, kaninong anak ka? Di ba? Bakit hindi mo nasanda? No? So, sabi nyo, death means separation from God, not accessions of life. Ang death na sinasabi sa Biblia, mga kapatid, ay hindi ito yung nawalan ka ng hininga, kundi it is a separation. Kaya doon sa Garden of Eden, nung nahiwalay ngayon ang tao sa Diyos, then the so-called the downgrading of human race ay nagsimula na. First, ang kasalanan, biro mo, unang kasalanan pa lang, reclusion perpetua na. Di ba? Ano yun? Murder. Di ba? Murder at sa simula nun, nagsama-sama na hanggang sa ang buong sanlibutan na. Ito na ngayon. Ay dumarating na sa area ng irreparable na. And that is the reason why, sinabi ng Panginoon, I will come again. I will fix everything. Ang una niyang finix, the course of everything. Yung tinatawag nating kamatayan. At pagbalik ng Panginoon, lahat aayusin. Yung mga rebelde, may kalalagyan. Yung mga mababait, may kalalagyan din. Why? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Now, in Isaiah 59 verse 2, ito yung sinasabi ko sa inyo, na makapangyarihan ang kasalanan kahit sa Diyos, kaya kang ihiwalay. Ang sabi sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities, your sin, have separated you from your God. Kaya ka nahiwalay sa Diyos dahil sa iyong kasalanan. And your sin have hidden His face from you. No? So that He will not hear. Alam nyo, ginagamit ko itong talata na ito pag ako ay nagka-counseling sa sa marriage counseling. Okay? Halimbawa, nagkasala ka sa misis mo. Nagpapaliwanag ka, naunawaan niya? Hindi. Di ba? Pero bakit ano ang nag-cause, ba't di niya naunawaan yung kasalanan mo? Di ba? Dati-dati pinipisil-pisil pang ilong mo, talagang pati kilay mo, ginaganyan pa pag natutulog ka, nagigising ka na lang na inaano ka ng misis mo, titig na titig sa'yo. Di ba? Sabi, ang tangos naman ng ilong to. Ginaganon-ganon pa yung pilik ng mata mo. Nung nag-away kayo, gusto ka sampalin ng misis mo, no? Ayaw niyang makita ang mukha mo. Ganito lang kasimple yun eh. Di ba? Even God, sabi niya doon, your sin, yung kasalanan mo, no? No? Ang nagtago sa kanyang mukha, ayaw kanyang makita.
Di ba? At ano yun, ayaw kanyang marinig. At ito yung nakita ko mga kapatid, doon sa sinabi ng Panginoon, which is very, very true na nangyari sa kanya. Ang sabi doon, my God, why thou hast forsaken me? Ano ang implication nun? That is the implication that every sin of human race is being judged in the very, very, kumbaga na body or the entirety ng Panginoong Jesucristo. At doon lang niya naranasan na nahiwalay siya sa kanyang amang nasa langit because of the so-called sin. Diba? My God, why thou hast forsaken me? It shows yung madadaanan natin sa mga susunod dyan. Yung, ang tawag doon, righteousness of God. Okay. Now, ano na nangyari? Romans 3:10, ito ang sabi. No? Pinakikita ko sa inyo mga kapatid, ang pinag-aaralan natin ngayon dito, ano ang nagtulak sa Panginoon, bakit siya magkakatawang tao. That is the motive of the so-called incarnation for salvation of human race. Okay. Bakit? Ito na kasi yung palalagayan ng tao, Romans 3:10. As it is written, there is none righteous, no, not even one. Romans 3:23, for all have sinned. Lahat tayo ay nagkasala. Fall short of the glory of God. Murder, adultery, lying, hatred, pride, ungodliness, and the likes are just the byproduct of being a sinner. Byproduct yun, ha? Pero being a sinner, what is in tendency, what is in our nature, naroroon siya nagre-reside. Okay, the fallen nature. We are sinner before we are born. Kaya sabi ni David, sa sinapupunan ng aking magulang, ako ay binuong makasalanan. Because of the state of being ng tao. Because of Adam. Psalms 51 verse 5, sabi nito, for I was born a sinner. Ito sabi ni David. Yes, from the moment my mother conceived me. So, ibig sabihin dito, sinners, separated from God. Hiwalay na tayo sa Diyos. No? Okay. Man was divorced from God, okay, though he received the partial punishment, the separation of him. God's ultimate judgments must be served. The law demands the death must be served to all mankind. Because He is righteous, lahat ng tao ay sinentensyahan ng kamatayan. Because of sin. Tayo ay fall short, malayo tayo sa Diyos. Ang magiging tanong natin, for the wages of sin is death, according to Romans 6:23. Ang magiging tanong natin, sino ang mag-aalis sa atin sa ganung kalalagayan? Kayamanan mo ba? Business mo ba? Pamilya mo ba? Clan mo ba? No, nothing in this world can take you out of that situations that we are being judged and the death penalty has been sentenced sa bawat isa sa atin. We are doomed for eternal separation from God. Now, to understand, para maunawaan natin, mga kapatid, titingnan natin dito yung covenant. Okay. The covenant between God and Israel depicts both the failure and the solution. So, kaya ngayon, titingnan natin because it is so clear sa relationship ng God of Israel and Israel per se, they entered into covenant and that covenant being violated by the so-called covenanted people of God. So, ganun natin may kita ang pangyayari doon sa Garden of Eden where the human, Adam and Eve, is the wife of God Himself. And God is the husband, and that relationship is so exclusive. Okay.
Tingnan natin. The story of Israel shows the great relationship of God to man, okay, God to man and man to God. The covenant they entered into depicts the cause of the solution of human failures. Doon kasi natin mauunawaan paano tayo tutubusin ng Diyos. Because that relationship ay kumakatawan sa ginawa ng una nating parents, Adam and Eve, no? In committing the so-called the sin of adultery. Okay. Understanding the covenant. Covenant is a binding factor of two covenanters pledging their whole being to one another. So, ganun daw ang covenant. Kaya ang pinakamalinaw talaga yung mag-asawa eh. No? Na kung saan ipine-pledge nila ang kanilang sarili sa isa't isa. Okay, yun daw ang tinatawag na covenant. It is like the covenant of marriage. It is exclusive for the two parties. This is the reason why adultery is grievous, dreadful, heinous crime before God. Tignan nyo ang relationship ng mag-asawa. Pag sila ay nagkasala ng tinatawag na adultery, hindi lang the person who committed adultery, the entire family ay ruined. See? Nakita nyo yung bagay na yon? Pero sino lang nagkasala? Yung isa lang. Pero in time, yung mga anak, apektado, asawa, apektado. Sabi nga, when it talks to marriage and the two becomes one, kumbaga sa ng illustration yan, yung parehong cardboard, nilagyan nyo ng pandikit, both, dinikit nyo, then try nyong paghiwalayin. Masisira lang. Sira lang yun. So, ganun ang tinatawag na marriage. It is like the covenant of marriage. Sabi dito, it's dreadful, heinous crime before God. If it adulterates the pure relationship, okay, relationship God intended for husband and wife. Kaya doon sa Garden of Eden, anong ginawa ni Adan at ni Eva? They adulterated yung kanilang pure relationship with the Almighty, na kung saan sila ay nilikha sa kawangisan ng Diyos. Sino ang sinunod nila? In disobedience, yung tukso na sinasabi ng Diablo na hindi naman kayo mamamatay. You will not surely die, but you will be like God, knowing good and evil. Kumagat. O pinalayas, dinibors. O asa na tayo ngayon? Diba? Na yung kasalanan natin, the tendency of our sin is no longer outside but inside. Okay? Pumasok na. Diba? Hindi mo sinasabi kahit mag-isa ka lang sa kwarto, hindi ka magkakasala. No. We are prone to sin. At ang tanong doon, sino ang magliligtas sa atin sa kabagsakan sa ganung kalalagayan? Kaya tingnan natin. Ang sabi dito, it adulterates. In God, adultery is non-sexual. No? Non-sexual naman kasi sa Diyos. Ibig sabihin, it's a pure relationship. No? Kasi sa mag-asawa, ganun din. Kaya lang, ang mag-asawa kasi is commanded to go ye therefore and multiply. No? At sabi dito, in God, adultery is non-sexual. It is breaking the covenant with Him. So ano daw ang adultery sa harapan ng Diyos? Pag-break o hindi pagtupad sa pinag-usapan. At sabi dito, exchanging Him for anything or treating Him, ito, pakinggan nyo ito ha, ito yung pinakamasaklap kasi sa idolatry or adultery. Exchanging Him, God, for anything or treating Him as a common person like the other, and He called it idolatry. Kaya yung mga misis natin, hindi yan. Ano yan? One of a kind. Bakit kamo? Ito yung sinasabi ko doon sa tawag dito sa marriage counseling. Kasi meron tayong naririnig na mga kasabihan. Sabi doon, ang asawa napapalitan, ang magulang hindi. No?
Kung kayo halimbawa yung babae, tapos gano'n naririnig nyo, anong pakaramdam nyo? Ba, itong asawa ko to, para yata mayroong balak akong palitan. Something like that, right? Pero tingnan ninyo. Bigyan ko kayo ng ano. So, in reality, ang magulang naman talaga, hindi napapalitan. Kasi hindi naman tayong pumili sa magulang natin. Tama? Yung magulang natin ang pumili na tayo isilang sa mundong ito. Dakintuan ng magulang mo, di ba? At ang kamay nila ang iyong ilaw. So, hindi natin pinili ang magulang. Tama naman yun. Hindi natin kinakailangang pabayaan ng magulang kasi sabi sa Biblia, honor your father and your mother. Kahit may asawa ka na, they need your help. Actually, may financial aspect yan eh. No, if you can support them financially, do it. Pero pag-usapan yung dalawa ha. Then, now, sabi ko doon, yung bang magulang ninyo, pinili ninyo? The answer is no. Dahil ang magulang ang mismong nag-decide para may silang ka sa mundong ito, lakintuan ng magulang mo. Diba? Ulit eh, no? Now, ngayon, nangligaw ka ngayon. So, meron kang, napupuso ang babae. Okay. At, kayo ay tinatawag na, ikaw ay nagluhog ng iyong, ng iyong intensyon. Sabi, mahal kita, yung gusto ko, ikaw makasama ko sa buhay ko, etc. Mahal mo ba ako? That is the question being asked and commonly asked. So, pag sinagot ka ng, oo, mahal kita, so ibig sabihin, you entered into a verbal covenant. May covenant kayong ginawa. Kayong dalawa, exclusive para sa inyong dalawa. Ibig sabihin, you commit yourselves to one another. Kaya sabi ko nga, commitment, ibig sabihin, this is a self-imposed limitation. Hindi ka naman liligaw kasi kinumit mo na yung sarili mo eh. Kahit anong gandang lalaki mo, hindi ya. Ha? Kahit marami nag-flipping dyan, tatalikuran mo, hindi mo papansinin. Kasi committed ka na. Okay. So that is a verbal agreement. Now, ang tanong ko sa inyo, sino ang mas responsible ka? Doon sa hindi mo pinili o sa pinili mo? Saan ka mas responsable? Pinili. Kaya yung mga asawa, pinili yan. No? So, ang gusto ko i-address, hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Na ang asawa ay, yung napapalitan. Yes, in some degree, pero merong bond of the so-called laws. The only thing that a spouse can be changed is the death of the spouse. Pagbalo ka na, pero ay sumunyo, mga balo, wag na. Wag na. Gusto niyo ba sumakit ang ulo ninyo? Oh, ayaw na. Kaya hindi tayo nagwo-worry. Pero ibig sabihin, that is the only escape that you can chase your spouse, the death of the spouse. Pero as long as the husband and the wife lives, sila yon. Ngayon, sino ngayon ang responsibilidad mo sa buhay mo? Yung asawa mo. Kaya si asawa naman, dahil ikaw yung responsibilidad ng husband, ng lalaki, is you have to submit yourself doon sa pagiging headship ng iyong husband. No? Okay. Kasi pag mabubuhay ka sa buhay binata, buhay dalaga, it becomes a problem in your relationship. Why? Kasi the applicable way of life is the we, not the I. Okay? Ano yung we? Tayo, hindi ako. Okay? Tanda mo yung Jacob, ba? Okay. So, doon natin makita na kapag pinili natin ang Diyos ngayon, tinanggap natin ang Panginoon, responsible tayo sa harapan ng Diyos kasi pinili natin siya eh. Pinangalandakan ba ni Lord yung kanya sarili? Uy. Hindi. Ang offer niya is yun? Kung ikaw ay mananampalataya. Kaya pag ginawa natin yun, meron tayong responsibility sa pinili natin. Tama po ba? So, si pinili natin, hindi yan just. Kasi special yan. Wala nga lang pula sa noo. Okay? So, nung pumasok ang bayan ng Israel into a covenant, doon natin makita how
the covenant is being honored by God Himself. Genesis chapter 17, verse 7. Sabi dito, Genesis 17, verse 7, "And I will establish my covenant." Sino nagsasalita? Ang Diyos. "I will establish my covenant between me and you." Ang kausap niya si Abraham. Kaya makita nyo, two parties ang involved when it comes to the covenant. The God at si Abraham. Ito ang sabi niya. Ano yung covenant nila? "I will establish my covenant between me and you and your descendants." Sino pa kasama daw? Yung descendants ni Abraham. Yung mga darating pang mga lahi kasama sa covenant. Okay. "After you and their generations for an everlasting covenant." Ang ganda, no? Everlasting yung covenant ng Diyos kay Abraham. Kaya, alay ba hanggang ngayon, this eternal or everlasting covenant ay tinatamasa ng bayan ng Israel because of this. God will not turn His back to Israel. Kahit pang entire na mundo will go against Israel, God will not turn His back. Ire-refuge siya or kanyang ipagtatanggol ang kanyang bayang Israel. Kasi nasa covenant silang dalawa. Anong sabi daw? Ano daw uri ng covenant? Everlasting covenant to be God to you. Tandaan nyo, ito ang covenant. To be God to you. Ako ang Panginoon mong Diyos. Okay. And your descendants after you. And you will be my people. See? Ngayon, itong dalawa ito, this is a eternal covenant or everlasting covenant. Kaya makikita nyo kahit ang Israel ay nagkasala, tumalikod sa Diyos, gumagawa ng paraan ang Diyos para ibalik siya doon sa covenant na yon. Kasi ang Diyos ay hindi pabaya sa kanyang mga pangako. Ay how much more if your covenant, my covenant being entered to, ay sa pamamagitan ni Hesukristo, kailan ka pababayaan ng Diyos. Kahit nga itatapong ka doon sa impyerno, inisnatch ka pa ng Panginoon para hindi ka mapunta roon. That is the power of the covenant. See? So, saan nagsimula ang covenant ng Israel? Abraham. Kaya nga si Abraham, ang sabi doon, the father of faith. Siya yung ama ng pananampalataya. And that covenant is everlasting, eternal. Hindi tatalikuran ng Diyos yan. Let's go. Okay, meron pa tayo. Dito tayo magtatapos. Kay Moses. Yan. Ang masaklap nga sa covenant, kapag kayo nagkasala na may karapatan yung ka-covenant mo na paluin ka. Ituwid ka. Ano? Okay. Exodus chapter 20, verse 1 to 7. Exodus 20, 1 to 7. In Moses' time, "And God spoke all these words, saying," no? "I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage." Ako ang Panginoon mong Diyos na, nag-alis sa iyo doon sa, pagkaalipin doon sa lupain ng Ehipto. Ito tinan nyo ang covenant. Ito, stipulated dito kay Moses Ano daw yon? Siya ang Panginoong Diyos. Kumbaga he is the husband of human race. Okay. Then, sumunod, "You shall have no other gods before me." Bakit? Siya lang yung lover mo. Huwag ka maraming lover. Diyos lang ang lover mo. "You shall have no other God," okay, "before me." Ang sabi dito. "You shall not make
for yourselves a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, and that is in the earth beneath, and that is the water under the earth. Tignan niyo mga kapatid, yung number 4 is the so-called, the way of being deviated from your commitment from the Lord. Ito yon. Pero ang pangunahin dito is the verse 3. You shall have no other God before me. Doon sa 4 ay ano yun? In-enumerate na lamang kung ano yung gods na kanyang tinutukoy. But here, ang tinutukoy dito, there is no other na tawag na pledge or commitment and love na ibibigay mo sa akin lang. Now, verse 4 ay ito yung probabilities of ano yun, sa pwede mong magawa sa buhay mo. You shall not make any carved image, any likeness, anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, and that is the water under the earth. Wala. Okay. You shall not bow down to them, nor serve them. Okay. For I, the Lord your God, am a jealous God. So, ginamit na niya yung word na jealous because tinitingnan na ni Lord, tayo na ha, tayo na ang magkasintahan ha, tayo na ang mag-asawa ha. Kaya nung kayo ay nag-enter, na sinagot tayo nung ating nililigawan, that relationship is very, very exclusive na. Hindi na pwedeng i-adulterate. Kaya ikaw, nililimitahan mo na yung sarili mo, ito na yung ibinax mo na yung sarili mo sa ganitong uri ng relationship. At you will not allow anything, ito sinasabi dito, that will destroy the relationship. I am a jealous God. May karapatan na ba siya? Yes. Ulitin ko, wala kang karapatan ha? Pag nangliligaw ka pa lang o whatsoever at wala pang na-establish na verbal covenant. Kaya wag mo nang pagsilosan yung kaeskwela mo whatsoever. Kaya wala muna. Nag-aaral pa kayo. Wala muna. Natauhan eh. No? Hindi pa. Para ina-advertise ko, wala muna ha, tapusin nyo ang pag-aaral ninyo. Okay. Then, sabi dito, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon children to the third and fourth generation of those who hate me. Nakita nyo kung gaano kalayo because doon kay Abraham, ang sabi ng Panginoon, the covenant being established by God, as sabi niya dito, okay, I will establish my covenant between me and you and your descendants. Descendants din naman. After, okay, in their generation for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Ngayon, ganito rin yung punishment na binibigay ng Lord. Ang sabi dito, the third and the fourth generation to those who hate me. Okay? Then, but showing mercy, ito maganda sa Lord, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Ano lang? Balik lang. Balik. Ang daming mga hari, maraming Bible character, talagang naging worse ang kanilang buhay, tumalikod, nagpatayo ng mga sanctuaryo para sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga asawa. Pero nagrepent siya, binalik siya ng Panginoon. So repentance is very, very important. Then 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Ano po yun? Ibig sabihin nun, pag sinabi mong, simple lang yun, pag sinabi mong followers of Christ ka, believers of Christ, mag-ingat tayo sa pamumuhay natin na hindi mapulaan ang Diyos sa buhay natin. Okay? No? Hindi po pwede, tandaan nyo, hindi po nahuhubad ang pagkakristyano ha. Kasi nakarinig ako doon hubarin ko muna ang pagkakristyano ko. Kasi galit na galit, no? Hindi po pwede ha. Kasi ibig sabihin daw siya na choose.
Hindi naman ito ibig sabihin, wherever you go, in your trabaho, in your business transaction, in anything whatsoever, God must be honored. Yun ang ibig sabihin nun. Thou shalt not choose the name of the Lord in vain. God commanded Israel not to make a covenant with nation. No? Sinabi ng Panginoon, surrounding them, the relationship is very exclusive for God. Kaya may kita nyo sa Old Testament, ano sabi doon? Do not intermarry. No? Do not make a treaty with other nation. Pinagbabawal ng Lord kasi that is a very, very exclusive and relationship na if there's any threat, yung kakovenant mo ang may sagot sa'yo. Pero ang dami, babasahin natin ang kasaysayan ng mga hari, they make treaty with Egypt or other, kaya sila ay pinapalo ng Diyos. Sandali, ito ang covenant natin, di ba? Kaya nga, yung sa marriage, ano na yun? Marriage counseling na yun, sabi ko, nanonood ba kayo ng tinatawag na drama na asawa mo, asawa ko? Asawa ng ano? Asawa ng asawa ko. That is a very immoral. Sabihin ko, immoral. Why? Because it destroys the purity of the marriage covenant. Wala kasi nagtatama. Sino pa magtatama sa mga ganyang uri ng mga palabas? Diba? It is the responsibility of the true followers of Christ. Kasi the relationship between husband and wife is a very pure relationship. So are we as God and the so-called the people na ginawang Panginoon at tagapagligtas ang Diyos sa buhay niya. That is a very exclusive. Kaya dito, sabi dito, thou shall honor or thou shall not choose the name of the Lord in vain. Even din po, mga kapatid, simple lang, even sa ating pagbibigay, ang pagbibigay natin sa Panginoon must be in the heart. Kaya sabi ng Biblia, hindi na pipilitan lang, hindi na no. We give our tithes and offering and honor with the Lord, our covenanted God, sa buhay natin.